Naliligaw ka ata. Malamig ang tinig ni Marcela sa anak na si Ram. Anong ginagawa mo dito? Nalaman ko na narito ang aking hipag, si Sabrina. Kaibigan ko siya, ma. May diin sa huling salita na kanyang binitawan. Ano ngayon? Nakataas ang kilay nito nang sagutin siya. Binabalaan kita, ma. Huwag mong kakantiin si Sabrina. Mabuti siyang tao. Napangiti si Marcela, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Binabalaan? Hinagod niya ng tingin si Ram mula ulo hanggang paa. Anong akala mo sa akin, anak? Isa masamang ina na binabalak laban sa asawa ng kapatid mo? Tumitig si Ram sa ina. Matigas ang muka at hindi nagpapakita ng anumang takot. Alam ko may ibang plano ka, ma. Kilala kita. Alam ko may dahilan kung bakit bigla-bigla mong gusto magpabanding kay Sabrina. Ayoko magpadalos-dalos, pero hindi kita hahayaan na saktan siya. Nagbagong ekspresyon ni Marcela. Tila na walang anumang bakas ng ngiti sa kanyang muka. Bakit? Ano ba sa tingin mo gagawin ko sa kanya? Haram? At saka sino ka para sabihin ako ng ganito? Napakabata mo pa para husgahan ang mga ginagawa ko. Hindi ako manghuhusga kung wala akong sapat na dahilan. Sagot ni Ram, may diin sa bawat salita. Wala akong pake sa mga plano mo dati. Pero ibang usapan ako si Sabrina ang idadamay mo. Kaibigan ko siya at mabuti siyang tao. Hindi mo siya dapat saktan. Umikot si Marcela at lumapit kay Ram. Ang mga matay nagliliyab sa inis. At sa tingin mo, Ram, may magagawa ka para pigilan ako? Kung may kailangan akong gawin para sa kapakanan ng pamilya natin, gagawin ko yun, kahit sino pang masaktan. Napakuyom ng kamao si Ram, halatang hirap pigilan ng galit. Hindi ako naniniwalang para sa pamilyang ginagawa mo, ma. Alam ko may iba kang motibo, kaya't pinapangako ko sa'yo, babantayan ko si Sabrina. At kung may mangyari sa kanya, sa'yo ko una magtatanong. Tumawa si Marcela, ngunit malamig ang tunog nito. Sige, bantayan mo siya, kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo, Ram, ang mga hindi sumusunod sa plano ko'y palagi natatalo. At ikaw, anak, ay hindi eksepsyon. Ngumiti si Ram, ngunit puno ng tapang at determinasyon. Subukan mo lang, ma. Huwag mo subukan na tikman ang galit ko. Kaibigan ko si Sabrina, at hindi ako papayag na masaktan siya, kahit pa ikaw ang nasa harap ko. Tahimik na nagkatitigan ang mag-ina, puno ng tensyon, at hindi matinag na ang mga damdamin. Alam nilang parehong handa silang lumaban para sa kani-kanilang panig, at walang sino man ang umaatras sa labanang ito. Siya nga, Ram? Susuwagin mo ang sarili mong ina na dahil lamang sa babaeng to? Ang tinig nito ay may panghihinanakit. Akong kadugo mo dito. Umiling si Ram, ang mukha'y puno ng hinanakit at pagkabigo. Ma, huwag mong gawin parang napakababaw ng lahat. Hindi to tungkol kay Sabrina lang, kundi tungkol sa ginagawa mong mali. Lumapit pa si Marcela at ng kanyang mga matay tila nag-aalab sa galit. Mali? Anong alam mo sa tama at mali, Ram? Ako ang nagpalaki sa inyo. Ako ang nagpakahirap para itaguyod kayo magkakapatid. Ngayon sasabihan mo ko ng mali? Ma, hindi kita kinakalaban bilang anak mo. Pero may mga bagay na hindi na tama. Madiing tugon ni Ram. Alam kong ikaw ang kadugo ko. Pero hindi ibig sabihin na susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Lalo na kung mali. Napailing si Marcela, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Anong alam mo sa plano ko? Sa mga ginagawa ko? Wala kang alam, Ram. At ngayon pinipili mong kampihan na babaeng yun kaysa sa sarili mong ina. Napakalinaw na napakahina ng pananaw mo. Hindi sa kinakampihan ko si Sabrina, ma, kundi tinatanggihan ko maling ginagawa mo. Wala akong pakaalam kung pamilya kita o hindi. May mga bagay na hindi ko kayang baliwalain. Sagot ni Ram. Ang boses ay tumitigas na rin. Talagang hinarap mo ako na ganito, Ram? Tumawa si Marcela, ngunit halatang may halong pait at galit ang kanyang boses. Dahil sa babae na halos hindi mo kilala? Babalik-balik na rin mo ang mundo para sa kanya? Huwag mo minamaliit sa Sabrina, ma.
Sabi ni Ram ng madiin. Hindi mo siya kilala at hindi mo alam kung anong kayang pinagdadaanan. At alam mo ba? Siya lang ang nagparamdam sa akin na mahalaga ko, na may kaibigan ako maaasahan. Habang ikaw ma, lagi mong iniisip ang kalaban ko. Tumahimik si Marcella, ngunit tila lalo tong nag-aapoy sa galit. Babae lang siya, Ram. Maraming babae sa mundo. Ako ang ina mo. Ako ang dapat mong pagkatiwalaan at protektahan. Nagpakawala si Ram ng isang mabigat na buntong hininga. Makadugo kita, oo. Pero hindi mo ba naintindihan? Hindi ka dugo ang batayan ng tama at mali. Ang totoo, hindi ko na alam kung sino ka pa talaga. At kung ipagpapatuloy mo mga plano mo laban kay Sabrina, mas pipiliin ko sumulungat sa'yo kaysa maging sunod-sunuran sa isang ina na hindi na kumikilala ng kabatuhan at katarungan. Sa harap ng mga sinabi ni Ram, natigilan si Marcella. Ngunit ang mukha niya ay puno ng puot at hinanakit. Tandaan mong sinabi mo, Ram. Malamig na sabi ni Marcella. Dahil isang araw, pagsisisihan mo rin yan. At kapag namating ang araw na yon, huwag mo akong sisisihin. Tumalikod si Ram at umalis, ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng desisyon niya. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit para kay Sabrina, handa siyang tumindig. Kahit bang kalaban niya ang mismong ina na bumuhay sa kanya. Higit pa sa kaibigan si Sabrina para sa kanya. Hindi man siyang pinili nito. Alam niyang masaya siya sa tinatahak na landas ng babae, kasamang kanyang kapatid. Ang batang dinadala nito ay kailangang iluwal na maayos at hindi sa kung saan man mapupuntang binubuong pamilya ng kanyang kapatid. Babantayan ko ngayong mag-ina, Sebastian. Huwag kang mag-alala. Muling nilingon niya ang bahay ng kanyang ina hanggang tuluyan na siya makalayo doon. Maagang nagising si Sabrina at nabungaran niya ang kanyang biyanan sa kusina kung saan naghihintay ito habang nagbabasa ng dyaryo. Magandang umaga po, tita. Bati niya. Di ko nasabi sa'yo na alas 6:00 nag-aalmusal na dito. Ibinaba nito ang reading glass upang tingnan siya. Alas 6:10 na. Napalunok sa Sabrina. Ramdam niya ang lamig sa tinig ng kanyang biyanan at tila isang panunuya sa huling sinabi nito. Agad niyang sinilip ang orasan sa dingding. Alas 6:10 nga. Hindi niya namalayang nalampasan niya ang tinakdang oras ng almusal. Pasensya na po, tita. Magalang niyang sagot. Pilit nang umingiti kahit may kaba sa dibdib. Hindi po ako sanay nang gumising ng ganito kaaga. Susubukan ko po mag-adjust sa mga oras dito. Tumango si Tita Marcella, ngunit ang tingin nito sa kanya ay nanatiling matalim. Mabuti naman kung ganon. Dapat inasasanay kang sumunod sa oras dito. Disiplina ang mahalaga sa bahay na to, lalo na't magkakasama tayo. Umupo si Sabrina sa mesa at napansin niyang nakaayos na ang mga plato at kubyertos. May kanin, itlog at pritong tuyo sa mesa. Kinuha niya ang baso ng tubig at dahan-dahang uminom. Tahimik lang si Tita Marcella habang bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Ngunit paminsan-minsay, sumusulyap sa kanya. Ramdam ni Sabrina na may gusto tong sabihin, ngunit pilit na pinipigil. Nag-aalangan si Sabrina kung magsisimula ng usapan o mananatiling tahimik. Ngunit ang tensyon sa paligid ay parang bumibigat sa bawat segundo. Kamusta po ang tulog niyo, tita? Tanong niya, pilit na bumabasag sa katahimikan. Nagtaas ng kilay si Tita Marcella at saglit na ibinaba ang dyaryo. Mabuti naman, ikaw. Maayos bang tulog mo? Opo, tita. Salamat po sa maayos na kwarto. Napakaganda po. Sagot ni Sabrina. Pilit nang umingiti. Mabuti kung ganon. Matipid na sagot ni Tita Marcella. Pero tandaan mo, Sabrina, dito sa bahay ko, may mga patakaran at hindi ko gusto ang mga taong hindi sumusunod. Tumango si Sabrina at pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Opo, tita. Susubukan ko pong sundin ang lahat ng patakaran nyo. Ngumiti si Marcella,
Ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang pagsubok lang, Sabrina. Kailangan siguraduhin mong nagagawa mo. Alam mo, ang disiplina ay isang bagay na dapat sinusunod. Lalo na kapag ang sitwasyon ay nangangailangan. Hindi alam ni Sabrina kung ano ang gustong iparating ni Marcela. Ngunit nararamdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan nito. Napakagatlabi siya. Pilit na pinipigilan ang sariling sumagot ng hindi maganda. Dapat siya mag-ingat sa kanyang mga kilos at salita habang narito siya sa bahay ng kanyang biyanan. Salamat po sa paalala, tita. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang lahat. Aniya sabay subo ng kaunting kanin na tuyo. Saglit na tumahimik si Marcela bago tumuling nagsalita. Mabuti kung ganon. Ayoko lang na may maging problema habang wala si Sebastian. Ayokong isipin ng anak ko na hindi ko kayang alagaan ng kanyang asawa. Napatigil si Sabrina sa pagkain. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng kanyang biyanan. Opo, tita. Nais ko rin po maging magaan ang pakikisama natin habang nandito ako. Sana po ay maging maayos ang lahat. Siguraduhin mong ganun nga, Sabrina. Malamig na sagot ni Marcela bago tuluyang itaas muli ang dyaryo at muling nagbasa. At tandaan mo, dito sa bahay ko, ako ang nasusunod. Tahimik na tinapos si Sabrina ang kanyang almusal. Pilit na iniintindi ang bawat kilos at salita ni Tita Marcela. Alam niyang kailangan niya mag-ingat at maging mapanuri. Ngayon pa lang, nararamdaman na niyang hindi magiging madali ang 2 linggong to sa bahay ng kanyang biyanan. Matapos ang almusal, nagpa siya si Sabrina na explore ang bahay upang mapangasawaan ang sarili habang hindi pa nagkakaroon ng iba pang gawain. Inisip niya mas mabuting maging abala at maghanap ng mga paraan upang makapag-adjust na maayos sa bagong kapaligiran. Habang naglalakad siya sa paligid ng bahay, napansin niyang maayos ang bawat sulok. Nais niya maghanap ng aktibidad na maaaring gawin sa oras na ito. Kaya't nagdesisyon siya magtulong sa mga gawain sa bahay. Ngunit, habang nililibot niya ang paligid, napansin niyang isang silid na bahagyang nakabukas at tila may mga dokumento sa loob. Sa kanyang pag-uusisa, dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Nagulat siya nang makita ang mga papeles, mga larawan at ilang personal na kagamitan sa loob. Ang mga dokumento ay tila mga record ng mga negosyo at mga plano. Mga detalye na hindi niya maunawaan ang buo. Ang mga larawan naman ay tila bahagi ng pamilya. Ngunit may mga bahagi ring hindi pamilyar sa kanya. Bago siya makapag-isip ng higit pa, narinig niyang may mga yabag sa labas. Agad niyang isinara ang pinto at bumalik sa sala. Nagsisisi sa kanyang hindi inaasahang pag-uusisa. Na makabalik siya sa sala, nakita niyang naroon na si Tita Marcela. Tila abala sa paghahanda para sa mga susunod na gawain. Sabrina, ano ginagawa mo? Tanong ni Tita Marcela. Ang tono ay may halong pag-uusisa at hindi pagkakaintindihan. Wala po, tita. Sagot ni Sabrina at pilit na ngumiti. Naglalakad-lakad lang po ako para masanay sa paligid. Ganun ba? Saglit na nag-isip si Tita Marcela. Ngunit hindi nagsalita pa. Sige, samahan mo ako sa pag-aasikaso ng mga gamit sa bahay. May mga bagay tayong kailangang ayusin. Masaya po akong tumulong, sabi ni Sabrina at sabik niya sumunod sa kanyang biyanan. Sa kabila ng kaba, nagdesisyon siyang ipakita ang kanyang kakayahan at kagustuhan makipagtulungan. Habang nagtatrabaho sila magkasama, dahan-dahang nagiging mas komportable si Sabrina sa presensya ni Tita Marcela. Ngunit hindi maalis ang pakiramdam niya na may mga bagay na hindi pa niya nalalaman. Nais niya malaman ang tunay na intensyon ng kanyang biyanan. Ngunit kailangan niya maging maingat sa bawat hakbang. Sa hapon, habang nag-aasikaso sila ng mga bagay sa bahay, binanggit ni Tita Marcela ang plano para sa mga susunod na araw. Bukas, may mga bisita tayong darating. Sila ay mga kaibigan ng pamilya at nais kong ipakilala ka sa kanila na maayos ka sa bahay na to.
Gagawin ko po ang lahat para maging magandang impresyon ko. Sagot ni Sabrina. Nag-aalala, ngunit hindi nagpapakita ng takot. Ano po ang mga dapat kong gawin para maging handa po sa mga bisita? Wala masyadong kailangan. Magbihis ka lang na maayos at tiyaking maganda ang iyong pakikitungo sa kanila. Sagot ni Marcela. Wala nang iba. Okay po, tita. Sagot ni Sabrina. Nag-aalala ngunit tinatanggap ang hamon. Ngunit habang papalapit ang oras ng pagdating ng mga bisita, mas lalo pang tumitindi ang kaba ni Sabrina. Huwag sana magkamali at sana ay maging maayos ng lahat. Pagsapit ng hapon, dumating ang mga bisita. Maganda ang kanilang pananamit at ang ilan sa kanila ay tila may hawig kay Tita Marcela. Ang mga bisita ay malugod na tinanggap ni Tita Marcela at si Sabrina ay naglalakad sa paligid. Nag-aalala sa bawat detalye ng pag-aasikaso. Pinilit niya maging maayos sa bawat pakikipag-usap, ngunit hindi niya maalis ang pag-aalala sa kanyang isipan. Habang nag-uusap ang mga bisita, napansin ni Sabrina ang ilang mga tanong at komento na tila mayroong palihim na mensahe. Ang mga bisita ay tila interesado sa kanyang background, sa kanyang relasyon kay Sebastian at sa kanyang buhay sa pangkalahatan. Nagbigay siya ng mga maikling sagot, subalit pilit na pinipilit ang sarili na maging magaan at magiliw. Hindi nagtagal, napansin ni Sabrina ang pagbibiro at mga tanong na tila may hinahanap na kahulugan. Isang bisita na tila matanda at may karisma ang nagbigay sa kanya ng isang mapang-uyam ng ngiti. Napakabait naman ng asawa ni Sebastian. Sigurado mabuting tao ka. Sabi nito, ngunit ang tono ay tila may bahid ng pangungutya. Salamat po. Sagot ni Sabrina, pilit na ngumiti. Kinagawa ko pong aking makakaya. Nang matapos ang pagbisita ng mga bisita, nagsimula na maghinay-hinay ang lahat. Nang makaalis ang mga bisita, pumunta si Sabrina sa kanyang kwarto, pagod at naiinip. Nakatingin siya sa bintana, nag-iisip kung anong susunod na hakbang. Kinakabahan siya sa mga tingin sa kanya ng kanyang biyanan. May mga pahiwatig ang bawat katagal na lumalabas sa bibig nito. Nagising si Sabrina sa umaga na may bahagyang pangamba sa kung ano ang magiging takbo ng araw. Pagdating sa kusina, agad niyang napansin ang mga pinaghigpit na schedule ng mga gawain na ipinapasa sa kanya. Habang ang iba pang kasambahay ay abala sa kanilang sariling gawain. Siyang inatasan na mag-ayos ng lamesa, maglaba ng basahan, at maglinis ng iba pang bahagi ng bahay. Sabrina, kailangan kong ipagawa mga to. Sabi ni Tita Marcela habang ipinapakita ang ilang basahan sa may kagamitan na kailangan linisin. Wala nang oras para maghintay. Maraming trabahong kailangan tapusin. Opo, tita. Tugon ni Sabrina kahit nagtataka kung bakit siya ang laging pinipili para sa mga ganitong gawain. Hindi niya may kakaila ang pag-aalala sa kanyang isipan. Ang mga gawain ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwang inaasahan, lalo na't madami naman silang katulong sa bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, tila hindi pa rin sapat para kay Tita Marcela. Madalas na naririnig ni Sabrina ang mga reklamo at puna tungkol sa mga bagay na tila hindi naman nakikita ng iba.